Ngayong episode sa History through Motorcycle Vlogging. Alam niyo ba kung bakit nakapangalan sa mga scouts ang ilang kalsada dito sa Quezon City? Sila ang 24 Boy Scouts and Scout Masters na nooy dapat dadalo sa 11th World Scout Jamboree noong 1963 sa Greece. Kaya lang noong July 28 ng taong iyon, may sumalubong na trahedya sa ating mga scouts. Ang eroplanong sinasakyan nila ay nag-crash sa Indian Ocean dahil sa severe turbulence na gawa ng sama ng panahon. Tanging mga labi na lamang nila Scout Castor, Chuatoco, Delgado, Fernandez at Tuason ang na-recover. Inilipad ito pabalik ng Maynila, kasama na rin ang ilang gamit na na-recover. Ikinalungkot ng mga dumalo sa Jamboree ang trahedyang naganap sa ating mga Boy Scouts. At bilang pakikiramay, ang mga watawat ay binaba nila sa gitna o ang tinatawag na half-mast. Gayunpaman, the show must go on, ika nga. Nagpadala pa rin ang Pilipinas ng 3 delegado papunta sa Greece. Ang 3 delegates na ito ay originally dapat kasama sa biyahe noong July 28. Kaya nga lang nagkaroon sila ng problema at na-miss nila ang kanilang flight. Sa Pilipinas, pinatayuan ang mga scouts ng Manila government ng Sinotop. Nakalibing dito ang mga gamit na na-recover sa pinangyarihan ng trahedya. Natatagpuan ang Sinotop na ito sa Manila North Cemetery. April 14, 1964, pinangalan naman ng gobyerno ng Quezon City ilang mga kalsada sa Kamuning at Rojas District sa ating mga Boy Scouts bilang pagpapatuloy ng kanilang legacy. At noong 1990, ang monumento para sa kanila ay pinasinayaan sa intersection ng Timog at Tomas Morato. Kaya sa susunod na mapadaan tayo sa mga pamilyar na lugar na ito, maalala sana natin ang legacy ng mga individual na ipinangalan dito, kagaya na lang ng ating magigiting na 24 Boy Scouts. Follow for more history through motorcycle vlogging.